Ano ang pangatlong tanong? Where are you going? Where am I going? All of us are going to the grave. Tama ba ako? Ha? Yun ang pupuntahan natin, grave. Nagkikwentuhan yung tatlong bata, pinagmamalaki yung lolo nila. Sabi ng isang bata, yung lolo ko, ang laki ng bahay ng lolo ko. Pagpasok mo dyan, 1 linggo ka sa loob, hindi ka makakalabas sa laki. Sabi ng isang bata, talo yan ng lolo ko. Ang lolo ko, sa laki ng bahay, pagpasok mo, 1 buwan bago ka makalabas. Can you imagine sa laki ng bahay? Ang sabi ng pangatlo, talo yan ng lolo ko. Bakit? Ang lolo ko, pumasok ng bahay noong 1 taon, hanggang ngayon, hindi pa nakakalabas. Ano yun? Libingan sa Heritage Park. Libingan sa North Cemetery. That's where we're going. Do you realize that? Now. Pero akala mo ba, after death, tapos na? No. After death, judgment. Ibig sabihin, nais kong sabihin sa inyo, mamamatay ang iyong katawan, pero ang iyong kaluluwa, may consciousness yan. Hindi ko masabing buhay, but may existence. Naunawaan niyo ba ako? And if you do not know Jesus Christ as your Savior, if you do not know what the Word of God says, you're going to hell. That will be your permanent home, hell. If I ask you right now, where are you going if you die today? What is the classic answer? I don't know, isn't it? You do not need to go home today not knowing. Because you can go home today knowing where you're going. Just listen to this preaching right now. Where am I going? If you would like to know where you're going, there are certain things you've got to understand. Number 1, you should realize you're a sinner. Am I right? Lahat tayo makasalanan. Gaano ka man kabata, gaano ka katanda, lahat tayo makasalanan. We're all sinners. Number 2, and because we're sinners, we're going to hell. Anong sabi? Anong sabi? Sa Romans 6:23, the wages of sin is death. The word death, the meaning of the word death in that verse is not only the non-existence of earthly life, it is punishment. The word death means eternal punishment. Because you're a sinner, you're going to die and you're going to hell. But also recognize this. When you recognize you're a sinner, when you recognize you're going to hell, also recognize that you cannot do anything to save yourself from hell. Wala kang magagawa. Wala kang kapangyarihan. Edukasyon, kapangyarihan, relihiyon, wala. May relihiyon ka. Pero yung religion mo ba, nabigay sa iyo ng katiyakan na kapag namatay ka, sa langit ng punta mo? Hindi. Wala magagawa yung mga yan. Sarili mo, wala magagawa yan. Pero alam mo, may magagawa ang Panginoon sa iyo. Amen ba? Romans 6:23, for the wages of sin is death, but what? But what? But the gift of God. The gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. I'll give you an example. Meron ka 1,000 pesos dyan. Let me use one of you here. Let me use that young lady over there. Will you please come over here?
Your name is Tasha, right? Tasha, ilang taong ka na? You're 13 years old. I'm holding a 1,000 peso bill. And I'm going to give this to you as a gift from me. But you've got to believe in me. Do you believe in me? Would you accept me? Would you accept me as one of your fathers right now? If you want to receive this, a gift. Pag sinabi kong gift ko to sa kanya, at pinagtrabahuhan niya, yung ba gift pa? Hindi na. Pinagtrabahuhan, di ba? Anong tawag doon? Sweldo. Tama? Oo. Pag ito binigay ko sa kanyang gift, ito Tasha, I give you a gift, pero kinakailangan, palitan mo ito na 1,000 pesos. Yung ba gift pa? Hindi na. You don't buy a gift. Am I right? You receive a gift. O sinabi ko, I want to give you as a gift, pero kinakailangan, manalo ka muna. Hindi na gift to, di ba? Price na ito. Hindi gift. Gift ito, binibigay ko sa kanya. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kaano-ano. Di ba? Tama ba ako? Oo. Maring hindi siya karapat-dapat makatanggap ng gift na to eh. Pero, kahit hindi siya karapat-dapat, kahit hindi ko siya kaano-ano, kahit hindi ko siya kilala, kahit ano pa ang buhay niya, pag tinanggap niya ito, sa kanya to eh. Am I right? Pag naniwala ka sa akin, na binibigay ko sa iyo to, pag tinanggap mo ako, bilang isang mahal mo sa buhay, sa iyo to eh. Di ba? So do you believe in me? Do you accept me? All right. Do you want to hug me? All right. Okay. Here. That's yours. Nung una, alam ko, nung tinawag ko siya rito, nagulat siya, di ba? Nung tinawag ko siya, kinabahan siya, am I right? Di mo alam ang gagawin ko sa iyo doon. Di mo alam, kasampalin kita o ano. The gift of God is eternal life. Through whom? Through Jesus Christ, our Lord. Do you want to have salvation? Open your heart to Jesus Christ. Receive Him into your life. Do you want to know if you're going to heaven? Open your heart to Him. Receive Jesus Christ today and put your faith upon Him alone. Manampalataya ka sa Kanya. Hindi sa akin, hindi sa sino man, kundi sa ating Panginoong Kristo na siyang ipinahayag ng Bible na ito. Itong Bible na ito ang nagbibigay sa atin ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Iibitahan kita ngayon at tumanggap sa ating Panginoon. Nasa iyo. Hindi kita maaaring pilitin. Alam mo si Tasha, pwede niyang tanggihan yan eh. Am I right? Pwede niya sabihin sa akin, hindi ako naniniwala sa'yo, hindi na makita kilala eh. Ba't ako maniniwala sa'yo? Ayaw ko tanggapin na tatay ko. Ayaw ko. Oh. Am I right? Pwede niya tanggihan eh. Ganon din sa inyo. Pwede niyo tanggihan itong eternal life. Am I right? Pwede niyo tanggihan ang kaligtasang ito. Pero pag tinanggihan mo ito, anong tawag ko sa'yo? Tanga ka. Tanga ka. Bakit? Ino-over na sa'yo na walang bayad eh. Am I right? Kinakailangan mo lang manampalataya eh. Kung naunawaan mo ang mensahe ng salita ng Diyos, hindi sapagkat sinabi ko, kundi sapagkat sinabi ng Bible, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagpaunawa sa'yo na kailangan mo siya. Oh. Ano mas mahalaga? Eternal life o 1,000 pesos? Langit
o 1,000 pesos? Kapatawaran ng kasalanan o 1,000 pesos? Palagay ko, alam nyo na ibig sabihin nun, di ba? Hindi kita iniimbita para maging member ng church. Hindi. I do not invite you to become a part of our ecclesia. No. Itong ecclesiang ito, meron kaming prinsipyo at meron kaming discipline. At hindi mo kaya ang discipline dito. Pero iniimbita kita na magkaroon ng isang personal na relasyon sa ating Panginoon. Okay ba yan? A personal relationship with God. Whoever you are. Matanda ka man, bata ka, basta't naunawaan mo ang mensaheng ito. I want to invite you to come today and receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior and put your faith and trust upon Him alone. At kung tinanggap mo na siya and you know that you have received Him into your heart, you know that you're saved, then you ought to come and follow Him in the waters of baptism.